Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo guys regarding sa dalawang sensor na ito. Kung paano natin to ikabit. Marami kasi nagtatanong kung pwede ba raw ito i-direct na lang natin sa ating kontaktor ang pagkabit. Yan ang gusto kong linawin ngayon. Pero bago ang lahat, explain ko muna sa inyo ang sensor. Itong sensor na ito guys ay NPN sensor, normally open. Tapos 50 cm ang kanyang range, ang kanyang maabot. Tapos dito guys, nakalagay dito 6 to 36 volts DC. Medyo malabo na pero tingnan nyo na lang sa picture. Tapos 6 to 36 volts DC, tapos 500 milliampere. Ibig sabihin guys, ang ampacity ng ating sensor ay 500 milliampere lang. Hindi siya umabot ng 1 ampere, kundi 0.5 ampere lang siya. Half ampere lang ito. Ito siya. Tapos ito namang PNP sensor natin, ang ampacity niya ay 200 milliampere. So ibig sabihin ay 0.2 ampere lang. Hindi siya umabot ng half ampere. Iba-iba sila, no? Ito 500 milliampere, ito naman ay 200 milliampere lang. So ibig sabihin 0.2 ampere lang. Ito ay PNP sensor naman. Tapos ang kanyang range niya, ang maabot niya, ang kaya niyang masense hanggang 30 cm. Normally open din itong sensor na ito. Ngayon guys, linawin ko lang regarding sa connection nito. Ang pag-connect nito guys, wag natin i-direct sa ating kontaktor. Kasi ang kontaktor natin katulad nito 120 volts. So 6 to 36 volts ang ating sensor na kanyang makarry. So pwede natin to lagyan, i-direct natin sa sensor dahil kaya niyang makarry ang volts. Pero wag natin gawin yan guys, kasi masisira ang contact ng ating sensor. Kasi ang sensor natin maliit lang ang ampere ng kanyang contact na kaya niyang makarry. Yun ang ibig sabihin doon. Ang advisable talaga dyan, gumamit tayo ng relay. Paggamit natin ng relay guys na 24 volts, saka natin ibato dito sa ating kontaktor. So bali, dadaan mo na sa relay, tapos ang normally open ng relay, papunta ngayon sa ating kontaktor, sa A1. At yung A2 naman, lagay naman natin sa power supply na angkop sa 120 volts. Ganun ang pagkabit guys ha. Marami kasi nagsasabi sa akin na pwede naman i-direct yung sensor sir sa kontaktor kasi marami na kasing marami nagdinaanan, less of gastos na rin. Sabi kasi marami kasi nagtatanong na para less of gastos na rin, wag nang idaan sa sa relay. Wag niyong gawin yan guys, mali ang information na yon. Pag gumamit tayo ng sensor, ang standard talaga, mayroon talaga siyang relay. Kasi ang relay niya, maliit lang ang ampacity ng ating coil. Kaya niyang i-carry. Itong kontaktor natin, malaki ang ampacity ng coil nito. May possibility na masusunog ang contact ng ating sensor. Lagi po nating tatandaan yan guys, na ang pagkabit sa ating sensor, katulad nito, dalawang sensor, dapat dumaan muna sa relay bago sa kontaktor. Tapos mayroon tayong power supply na ginagamit. Ito yung power supply natin. Dadaan sa breaker, papunta sa power supply. Ang output ng power supply ay 24 volts DC. Ang input niya ay 220 volts. Ito guys, clarification lang kasi marami kasi nagtatanong, magastos na daw masyado yung ginagawa kong vlog kasi dadaan na sa relay, dadaan pa sa kontaktor. Mayroon naman daw kontaktor na 24 volts. Mayroon kasing kontaktor na 24 volts ang coil. Wag natin gawin yan guys, maling information yan. Kasi ang contact ng sensor natin ay maliit lang. Hindi niya makarry ang coil ng kontaktor. Dapat dadaan mo na sa relay kasi ang coil ng relay natin ay maliit lang ang kanyang ampacity. Yun lang guys ha. Dapat matuto tayo na sumunod sa instruction sa paggamit ng sensor. Dahil nasubukan ko na yan guys, dinirect ko sa kontaktor, nasunog ang contact ng aming sensor. Ngayon hindi na siya magagamit. Kaya dahil mayroon na akong experience, ibabahagi ko lang sa inyo na dapat ganun ang sundin natin. Yun lang ang payo ko guys. Sana nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.